padating na po ang iba pa nating mga kapatid na tinawagan ng ating Panginoon sa gabing ito. Amen po ba? Amen po. Kung napansin niyo po, wala po akong hawak na listahan. Ano po? So kapag tinawag ko po, ibig sabihin, yun po ay kalooban ng Ama. At sabi nga po, sa bawat pagtindig ninyo at pagbabahagi ng kadakilaan ng Diyos ay isang biyaya. Kaya po, sa gabi pong ito, ang una ko pong tatawagin, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na Tita Ine. Maganda pong umaga sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa binigay ng panahon na nakaraos ang kasal ng aking anak ng pamangking ko sa apo. Kaya po ako nagpapasalamat sa Panginoon na nakaraos ang kanilang kasal. Kaya po, Ama, maraming salamat sa inyo. Nananalig kami, tagtitiwala. Bagamat po hindi ko kayo nakikita, pero nararamdaman ko po kayo sa aking, na ipinagkakaloob niyo sa aming presensya, na hindi ninyo kami pinabayaan noon at ngayon. Ama, kaya kung maaari po, hindi po ako may bibitaw sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Bagamat po hindi ganun kahaba, subalit nga po napakadakila ng Diyos kung papaano nga po ang kanyang pasasalamat sa mga kabutihang ginagawa ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Ang susunod pong tatawagin, dahil nga po wala akong listahan, wala pong tatanggi, wala pong yuyuko, lalapitan ko na lang po. Ang susunod ko pong tatawagin ay palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na Marlene. Muli po, magandang umaga sa gabing ito sa mga alagad, choir, caps, at pasyente at sa mga tagasunod. Walang hanggang papurit pasasalamat po ang tanging maiaalay ko po sa Ama sa maghapon na ito na ipinagkaloob na po sa aking kalakasan, kagalakan ng puso at kapayapaan ng aking isip, sapagkat pagka iyon po ay ating nadama sa ating buhay sa maghapon, wala na po tayong bagabag o anumang hinahanap sa ating buhay, sapagkat sabi nga po ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal Apo Kunching, salat man tayo sa yaman o anumang pangangailangan natin sa buhay, subalit ang kagalakan at kapayapaan ng ating puso at isipan ay isang napakalaking pagpapala na po iyon sa atin sa maghapon. Sapagkat oras nga po ng pagkagising ko sa umaga, ako po ay dumudulog na sa Kanya at nagpapasalamat. At tangi ko na pong inaalay sa Kanya sa buong maghapon ang aking buhay, lalo-lalo na po ang aking pamilya, sapagkat bilang tao, wala po akong kakayahan, wala po akong yaman sa aking mga anak kung ano ang marapat at dapat kong ibigay sa kanila. Subalit, pag ipinagkaloob ko po sa Ama ang lahat ng aming pangangailangan sa buong maghapon, hindi po namin namamalayan na isasadsad niya po kami na walang anumang kagumilihanan ng aming isip, walang anumang katanungan sa aming puso, sapagkat nananalig na po ako sa Kanya. Sa pagkagising pa lang po namin ay alam na po niya kung ano ang bawat pangangailangan ng bawat anak niya, na sa Kanya lang po talaga nananambitan, sa Kanya lang po humihingi ng hiwaga at pagpapala sa buong maghapon. Kaya napakabuti po ng Ama nang ako po ay dalhin niya po sa dakong ito, na nung unang-una po talagang wala po akong alam na ano kung hindi bilang pagkatao ang maghari sa akin. At hindi ko po batid kung paano ang hiwaga at pagpapalang ipinagkakaloob niya sa akin. Subalit, maraming salamat sa Ama sa ibinigay niya sa aking karamdaman
na ako ay akayin niya sa dakong ito, hindi po ako nagsisi, hindi po ako nagtanong, kung hindi nagpurit, nagpasalamat po ako sa kanya sapagkat kung hindi po sa aking karamdaman, ay hindi ko po siya matatagpuan sa dakong ito. Lalo-lalo na po sa mahal ng Apo Kunching na kinalulugdan ng banal na espiritu, na siya po ang naging inspirasyon at kalakasan ng aking buhay. At lalo-lalo na po sa aking mga pinagdadaanan sa buhay na pagsubok o pagdalisay, sa pamamagitan lang po ng mabubuting salita at mensahe niya sa atin, kung ito po ay naaayon at nagaganap sa ating buhay, huwag po tayong maggagalit, huwag po tayong maghihinangit. Kung hindi magpurit, magpasalamat pa po tayo sapagkat itinatama niya po tayo kung ano ang mali at dapat. Kaya po, maraming salamat po sa Ama at lalo pa po niya akong pinalalalim, pinagtitibay kung ano man po ang mga pasanin at dalahin ko po sa buhay sapagkat wala po ako talaga pinagsasabihan kahit sa magulang ko, kahit sa mga kasamahan ko, kung hindi lang po sa kanya tala po ako diretso nananambitan sapagkat alam ko siya ang mayroong magagawa sa akin, hindi ang mga kapwa ko, hindi ang aking mga magulang. Kaya yun po ang pinagpupurit na sasalamatan ko sa kanya na hindi naman po niya ako binibigo at yun lang po at maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Talaga pong gano'n, no? Masorpresa po ang Ama. Katotohanan po ang kanyang tinura na kung tayo may pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon, payapa po at panatag na ang ating kaisipan sa bawat araw na lumilipas po sa ating buhay. At ngayon naman po, bago muli akong tumawag ng magbabahagi, ay mag-aalay muna po sa atin ng awit at sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid na Tita Pilar. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Ang ganda talaga ng mga ngiti nyo. Ang awitin ko pong ito ay para sa inyong lahat na naghihintay. At sa inyong paghihintay, isama nyo ang ating Panginoon. Nang sa gayon, ano man ang inyong hinihintay, Kapampangan. Ano man ang inyong hinihintay, siguradong pagkakaloob niya. Maghintay lamang ng may galak, may katapatan, at may pag-ibig. Amen po ba? Inihandog ko rin po ito sa isang tao dyan na nawa makapaghintay siya. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadla upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lagi bighati kasawian.
ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Kang iwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasta. Ikot ng mundo ay hindi laging bighati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Isa pa daw po. Muli po, ang awitin kong ito ay para po sa lahat at pasasalamat po sa ating Panginoon sapagkat tunay na kay buti niya, kay buti mo Ama, kay buti mo. Salamat, salamat, salamat po Ama sa lahat-lahat. Higit lalo sa dakong ito na tuwirang itinindig mo at sa pamamagitan ng anak mong kinalugdan, tunay nga, buhay na buhay ka naming nadarama sa kanyang katauhan. Kaya't ang walang hanggang papuri, Ama, salamat, salamat, salamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa
iyong kabutihang aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi na bibitaw. Ang buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y nagpupuri dahil sa iyong kabutihang aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi na bibitaw. Ang buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi na bibitaw. Ang buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat po. Salamat po, Tita Pilar. Napakaganda po ng mga awiting inihandog po niya. Na po yung kanina pong maghintay ka lamang, bumalik po sa aking isipan. Nung pasyente pa lamang po ako, tuwing naririnig ko po yung awitin na yun, naiiyak po talaga ako. Di ba po pag tayo taong-tao, masyado po tayong mainipin. No po, parang sa sarili natin, nagmamadali po tayo na gumaling. Subalit nga po, yung isa naman po niyang inawit, favorite song ko po yun. Noon na pong nadama ko ang Panginoon, tanggapin siya sa aking buhay, yun na po yung aking paboritong awit. Talagang buhay po ang Diyos, napakabuti po niya. At ang susunod ko pong tatawagin, siya po ay medyo parang 2 years na daw po siya dito. Nakabahaginan ko po siya minsan dun sa bahay po ng aking biyanan. Na po. Actually po, pinsan po siya ng kabiyak ng puso ko. Sabi ko po sa kanya, nakapag-share ka na po ba sa dambana? Sabi niya, hindi pa tinatakda. Ito na po ang takda, mga kapatid. Sa una po niyang pagbabahagi, sa akin po naibahagi na niya yung mga kadakilaan tinanggap niya mula sa ating Panginoon at ang kabutihan at kalakasan po na tinanggap niya mula sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mula po sa Talampas, Bustos, Bulacan, binibigay ko po sa inyo ang kapatid na Ate Esther. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa gabing ito. Una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa ating Ama
Dahil po sa pinigay po niya sa aking karamdaman. Ako po'y nadako sa dakong ito. Nagpapasalamat po ako ng lubos. Ako po ay nagkaroon ng karamdaman sa lalamunan. Nang ma-diagnose po, may tumor po, larynx po ang tawag nila. Nang ipa-diagnose ko po, pinabiopsy. Lumabas po na siya ay cancer. Cancer po, kaya po, para pong nawala na ako ng pag-asa sa buhay. Naiyak po ako nang malaman kong ito ay cancer. Sabi ko po sa doktor, Doktor, mamamatay na po ba ako? Sabi ko gano'n. Sabi po ng doktor ko, hindi ka mamamatay. Tumawag ka lang sa ating Panginoon, magdasal ka. Sabi po niya sa akin. Sabi ko, Doktor, magkano po magagasta kung ako yung magpapa-opera? Malaki-laki. Sabi ko, Doktor, mamamatay na ako. Wala kami perang ganun kalaki. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Sabi ganyan, basta magdasal ka lang. Itinuro po ako ng doktor ko sa Makati Med. Noon na po sa St. Luke's, ang hinihingi po sa amin, 500 to 7. Sabi ko po, naku po, mamamatay na ako. Sabi ko ganun. Subalit, ang Diyos ay buhay. Itinuro po ako ng doktor, hindi ko po inanumang St. Luke's. Nag-second opinion po kami. Meron po kaming nakilalang doktor sa Makati Med. Siya po namin pinuntahan ng anak ko. Yun po sabi niya, cancerous nga raw. Kailangan tanggalin para hindi lumala. Sabi ko po, paano po, wala kaming pera. Sige, tutulungan kita, hahanap kita ng makakatulong sa iyo. Subalit, sa kadadasal ko po sa Ama, Diyos ko, sabi ko po, bigyan mo po ako ng lakas ng loob. Makatutulong sa akin, sabi ko gano'n. Gusto ko pa pong mabuhay, maliliit pa po ang mga apo ko. Subalit, pinagkaloob po sa akin ng Ama. Tinuro po niya sa akin ang doktor na tutulong sa akin. Inilapit po niya ako sa PCSO. Sa buhay po ang Diyos. Tinulungan po niya ako, na-opera po ako, wala po akong pinayot sa ospital. Una po ang Diyos, pangalawa po ang doktor ko at ang PCSO. Malaki po ang naging tulong sa akin. Pagkaroon po ng opera na yun, ito pa po ang natanggap ko sa ating Panginoon. Sabi po ng doktor, kailangan mag-graduation ka. Kasi para makasigurado tayo kasi may pumapalik niyan. Sabi ko po, naku po, panibagong gastos na naman. Hindi. Yung bigay sa akin ng PCSO kasi po, 100,000 po. Bigay sa akin ng PCSO sa tulong po ng makadadasal ko po. Na ipagkaloob po niya sa akin kung sino makatutulong sa akin. Ayun nga po, sabi po ng doktor ko, yung pera mo, pinasa PCSO, may natira pa. Magagamit mo yun sa radiation. Ang radiation po, 33 days, 1,300 ang isang araw. Pera po yung mga planning na kung ano-ano pa. Lumapit po ulit ako sa PCSO. Dahil po yun ang turo sa akin ng doktor. Lumapit po ako, hindi po kami pumila. Ang timano po, inakyat na po kami sa itaas. 40,000 pa po ang binigay sa akin. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa Ama. Bago pa po ako nadakong ito, talaga po ang natulungan na niya ako at naramdaman ko sa puso ko na siya po ay kasama ko nang ako po ay magkaroon ng karamdaman. Pagkaraan po noon, napakarami ko na pong natatanggap na biyaya sa ating Ama. Nung ako po'y nakarating na rito,
Dahil kaya po ako nakarating dito, ang tatang ko po ay nagkaroon ng sakit. Inaya po ni Teacher May. Ngayon sabi po ng kapatid ko, ate, sumama ka. Dadaling ang tatang ko. Kay Apo, sumama po ako. Natingnan po ako ni Apo. Sabi po ni Apo, na-opera ka. Opo. Nagra-radiation ka. Opo. Muna kita hihipuin, sabi ganun. Punta po ako ng punta rito. Hanggang kahit na ako mag-isa, punta ako ng punta rito. Hanggang may napansin po si Apo sa leg ko na parang merong piksa. Sabi po niya, ayan, na-opera ka na, bakit meron pa? Sabi ganun, sabi ganun sa akin. Pakita mo sa doktor mo yan. Sabi gano'n, pakita mo sa doktor. Pero huwag kang matakot, sabi gano'n, huwag kang mai-stress, manalig ka lang. Sabi ko, nananalig naman po ako. Pinakita ko po sa doktor ko, sabi po niya sa akin, pasitiskan ko. Pinasitiskan ko po, nang makita po nila sitiskan. Mayroon daw pong mga kula-kulan kailangan ay pa-ultrasound ko pa, tapos iba-biopsy. Natakot na naman po ako, pero nilangasan ko loob ko, panay ang tawag ko sa ating Ama. Sabi ko, Ama, kung meron man po tumutupo sa akin, tunawin mo po. Sabi ko ganun. Pagalingin mo na po akong lubos. Sabi ko po ganun, lagi ko pong dinadasal sa kanya. Lagi po ako nagpupunta rito. Iniipo po ng ating mahal na Apo. Subalit, na-schedule po ako ng pababiopsy. Ultrasound ni pababiopsy. Nauurong po, hindi po ako napupunta 2 beses. Patuloy po ang punta ko rito. Patuloy po ang hingi ko ng awa sa ating Ama na sana po tunawin niya kung mayroon man. Noong 3 beses po, ayun po, natuloy na po akong magpa-ultrasound at saka ibabiopsy daw po. Nang ino-ultrasound na po, nakita ko po kanyang kahabang karayom. Yun po pala sasabay ng tusok-tusok. 2 beses po akong pinahiga ng doktor. Sabi niya, ay, Mami, ano gagawin natin dito? Wala naman akong nakikita. Wala naman po. Naku po ako, salamat sa Diyos. Wala naman po palang gagawin sa akin. Purihin po ang ating Ama. Saka dadalangin ko po at kapupunta ko po rito sa dambanang ito. Hindi na po ako na-biopsy uli at wala na po. Kaya yun po ang pinagpasalamat ko sa ating Ama na dininig po niyan lagi ang aking mga panalangin. Yan lang po at marami pa po akong dapat ibahagi. Marami na po akong natatanggap na biyaya sa ating Ama. Pasensya na po kayo sa aking boses. Ito po ang naging karamdaman ko talaga. Maraming salamat po sa ating Ama at sa ating mahal na Apo. Maraming salamat po, mahal na kapatid na Ate Esther. Patotoo lamang po, mga kapatid, buhay na buhay po ang Diyos. Amen? Nung daw pong siya'y bagong labas ng ospital, pag may dumadalaw po, sinusulat lang po yung mga sagot niya kasi wala nga pong boses. At nung pong isama ko po sila nung una sa dambana, meron pong bahagyang-bahagya, hindi mo po maintindihan. Subalit dahil buhay po ang Diyos, ngayon po, bagamat hindi pa po totally, pero nauunawaan po natin ang kanyang sinasabi. Amen po ba? Amen po, dahil talaga pong napakabuti ng ating Panginoon. At ngayon po, upang magbigay pa po sa atin at magbahagi ng mga inspirasyon na atin po makakapulutan, ay binibigay ko po sa inyo ang ating Mother of the House, si Mami Marisa. Palakpakan po natin ang buhay natin.
Salamat po, Ama. Purihin, purihin dakilan ng ating Panginoon. Sadyang napakabuti ng Diyos. Habang pinagmamasdan ko po yung palaspas na yan, pinasisilay po sa aking balintataw ang kaganapan ng unang panahon ng Kristo nang winawagayway po yung mga dahon at nagsusumigaw si Juana, hawiin ang daan, hawiin ang daan. Ano po? Yun po yung kaukulang sa malalim na pagninilay, kaya parang titigilan ako habang pinagmamasdan ko po ang bawat isa. Sana ito po yung madama rin po ng bawat isa. Nasabi ko nga sa bawat araw, itong pagpasok ng taon na to'y kaiba ang kaloob ng Ama, masyadong malalim na ang gusto niyang iudyok sa isip ng tao ay yung kilalanin na siyang lubos na walang halong biro. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Laganap na po sa apat na sulok ng daigdig ang digmaan na walang pinagkaiba kaganapan din noong unang panahon. Paikot-ikot lang yan. Kung anong kaganapan noon, kaganapan ngayon, na ang Diyos lang nakatatakda kung paano niya ito hindi ipagkakaloob, kung paano niya ito babawiin, or kung ipagkakaloob naman niya, paano ang tao. Amen po ba yun? At ito po yung akin na pagnilay. Sa bawat paggunita po ng Semana Santa, ng Kwaresma, nung ako po ay bata ay, naalala ko po na makapunta lang ako sa nakahigang Jesus Christ. Sisilipin ko lang siya, okay na sa akin. Mag-vigil, okay na sa akin. Subalit walang pumapasok sa isip at sa puso. Subalit bilang isang bata, proud na proud ka na sapagkat nakiayon ka doon sa Kwaresma. Subalit hindi po pala yun. Habang ako po'y nakaupo at katabi ko po ang mahal na apo at ang mga kapatid ko, pasubali ko sa iyo, anak. Ito po yung tinuturan at alam ko pong para din sa inyong lahat. Mag-accounting tayo. Gaano nakalaki ang utang natin sa Diyos para magbayad tayo? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Hindi po ito maiisip ng ordinaryong isip, kundi sa pamamagitan po ng banal na Espiritu, ito po yung pinaninilay niya. Anak, paano ko kayo tinubos? Paano ko kayo binili sa mundo ng kasalanan? Mahal. Walang kapantay na kabayaran. At wala kang maibabalik na kahit na ano, sapagkat hindi rin siya maniningil. Amen po ba yun? Subalit, doon sa kaganapan, bakit may ginugunita, higit pa sa perlas at ginto ang tumubos sa atin. Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? At hindi lang po yun, hindi natapos doon. Namatay ang Kristo, ibinigay ang Espiritu, na wala tayong kabuwangan kung nasaan siya. Subalit sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, na ginamit, nagparaya, sumuko, at tinanggap ang kalooban ng Diyos, eto na yung realidad na hindi pinutol ng Diyos yung ugnayan sa tao sa pamamagitan ng Espiritu upang ipadama niyang mahal na mahal niya tayo. Buhay po ba ang Diyos? So mag-account po tayo. Sino ako ngayon sa pananaw ng Diyos? Nakapagbalik na ba ako sa Kanya? Hindi po ako nangangaral. Ito po yung binibigay sa akin. Sapagkat bawat pagdinilay, bawat kaganapan na maaarok ng puso mo ang lapat sa Diyos, masasyahan ka. Amen po ba yun? At hindi natatapos doon ang galak, kundi sa bawat paghukay mo ng kanyang karunungan at ibinibigay niya yung kaukulang kapahayagan, hindi ka makukontento na tama na yun, kundi hahanapin mo pa yung kalaliman para masyahan ka, masustain ang puso mo, masustain ang isip mo, at magawa ng katawan mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sabi ko, habang pinagmamasdan ko, sabi ko, Ama, napakalaki ng utang ko sa'yo. Amen? Hindi ako nakakabayad pa. Ilang taon na ako sa dakong ito? 9 na taon. At sa loob ng 9 na taon, hindi ko pa masasabi na ako'y unti-unti nakababayad pa. Wala pa. Wala pa. Sapagkat yung 9 na taon na yan, andun pa rin yung kaukulan na kung paano ko siyang tatanggaping lubos sa puso ko para makatupad ako sa Kanya. At ito na po yung kaganapan na hinawi na nga ng Diyos ang tamang, ang bawat dumi at dungis sa puso ko at sa isip ko upang makapasok siya. So ngayon po tayo nakatanggap sa ating Panginoon. Hindi ibig sabihin na hanggang dyan ka na lang nakaupo. Hindi ibig sabihin na hanggang dyan ka na lang nakarinig ka. Kundi, ang pinakamahalaga, ano yung best na dapat mong ibigay sa Diyos na sa pamamagitan ating mahal na Apo ay ipinahahatid sa atin yung dapat nating gawin.
Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po. Napakaganda pong pag-accounting na dapat nating ibigay sa Diyos unti-unti. Ihulog na natin. Amen? Sapagkat ito po yung nanginginig ang katawan ko. Ito po yung na lagi pong pumapasok sa isip ko. Sa mundo ng tao, ang kayang gawin ng tao may hangganan. Kapag lumapit ka isang beses, 2 beses, 3 beses, maring hindi ka tanggihan. Subalit kapag dinalas-dalas mo ang paglapit, tatanggihan ka na. At kahit mayroon siya, may dahilan na siya. Amen po ba yun? Subalit ang Diyos, oras-oras, minu-minuto, segundo, lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya tatanggihan. Buhay po ba ang Diyos? At ito po yung dapat maging mahalaga sa bawat isa. Kagaya ng pinahayag po ng ating kapatid, ang hiwaga na nakamtan niya. At sa dakong ito, doon po ako naaaliw ngayon. Ano po? Yung pagsaliksik sa karunungan ng ating Panginoon. Sapagkat habang nararamdaman ng Diyos na ikaw'y naaaliw sa kanyang mga aral at sa pamagitan ating mahal na Apo Conching ay tumatanggap tayo, hindi rin siya magsasawa na mag-ulat sa iyo. Buhay mo ba ang Diyos? Sapagkat ayaw nga niya masayang. Ayaw niya masayang kanyang mga salita. Dahil tinanggap ko po sa sarili ko na tayong mga tao ay extension niya. Hindi siya bababa, kundi tayo ang gaganap, kaya pinaaabot po sa bawat isa ang bawat magagandang aral, kabutihan ng Diyos, upang huwag maparam ang kabutihan ng Diyos sa mundo. Buhay po bang Diyos? Habang kanina po ay kami ni kapatid na Maria ay nagpapaayos, at yung nag-aayos po na yun ay isang born again. Subalit napagaling po siya sa dakong ito. At naibinigay nga po niya ang pahayag, hindi po namin alam na kapwa espiritu, ang sabi po niya ay ganito, hindi sa relihiyon ang makapagliligtas, subalit kailangan natin maging matalino sa pagpili at pagtugon kung ano ang dapat nating kamtin sa panahon ngayon. Sapagkat ang dami ng nagkalat na mga pang-akit ni Satanas. Amen? Totoo po yun. Upang maaliw at malibang ang tao at hindi nakilalanin ng Diyos. Amen? Nakita niyo po, may mga bansa na tinaguriang next to God. Dahil iniimbento na nila ang lahat na wala nang gagawin ng tao. Pagdating ng takda, nakita niyo po yung mga makinarya, wala nang gagawin ng tao. Ano ang pakinabang na ng tao? So, ang gusto ng mga tao na nag-iimbento ng ganyan, yumaman sila ng yumaman. Amen po ba yun? Subalit, nasaan ang kalooban ng Diyos sa ganung kaparaanan? Kaya tayo mga tao, na sa dakong ito'y binuksan, tinamnan, pinunlaan ng mainam na buto, wag po natin pahintulutan na yung yaman na yun ay mawala. Kundi tayo po mismo ay magparamdam sa Diyos na ang bigay niya sa atin sa dakong ito ay ating pinahalagahan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po yung pinakamahalaga. Sapagkat, sabi nga, sino magpapahalaga ng kaloob ng Diyos? Walang tao magpapahalaga kung taong-tao ka. Subalit, kung paano inuulat ng ating mahal na Apo Conching na ito yung gusto ng Diyos sa inyong lahat ng mga tao, kaya ako'y naririto. Yun po yung sambit ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang katauhan. Ako'y naririto upang hanguin kayo. Ako'y naririto upang ibigay ang tamang daan sa inyo. Ako'y naririto upang kamtin nyo ang kalooban ng Ama na sa bawat araw ay nagpapahiwatig, eto anak ang gawin mo at ikaw ay sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, panahon na naman po ng bakasyon. Ano po? Mula sa Lunes hanggang Huwebes lang po ang alam ko po na para sa atin at yung 3 araw na yon. Nang nung nagmisa po, ito po yung naging pagninilay ko. 3 araw ay nang ipinakita na muli siya nabuhay, namatay siya ng Friday, halimbawa ano po, Friday, Saturday, Sunday, nabuhay na siya. So 3 araw. Sa aking pagninilay, sobrang mahal tayo ng Diyos. Sapagkat yung 3 araw na wala ang ating Panginoon, doon sa paniniwala ng tao, yun lang yung sakripisyo na maibibigay natin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat araw-araw ay kasama natin siya. Subalit yung 3 araw na yon na siya'y namatay, yun ang ibinigay ng Panginoon upang makapagnilay ang tao. Paano kung wala ang Diyos sa tao? Paano ang tao? Amen? Sige po, magnilay po kayo. So, ibig sabihin, sadyang nakakahiya po magreklamo sa Diyos? Ano pong ibabalik po sa atin? Diyos ko naman, anak, bakit ka magreklamo habang panahon mo akong kasama? 365 days in 1 year, minus 3 days
Isa-sacrifice mo lang. Yung 3 araw, hindi mo pa may bigay sa akin. Yung 3 araw, nagrereklamo ka pa. Samantalang, ang ginagampanan ng ating Panginoon, minuto at segundo na ating buhay, siya yung may alam. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, sana po, maramdaman niyo po yung accounting, na pag-account, kung paano tumutulong akong ito sa pamamagitan ng mahal na apo. At yun po yung ibinibigay ng Panginoon. Aanhin mo ang paggunita doon sa hawiin ang daan. Literal lang na pinangalanda ka na hawiin yung daan. Hindi po. Hawiin mo ang puso mo at maging malinis ito, maging ang isip mo at buong pagkatao mo upang makapasok sa Kristo sa pamamagitan ng Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun na po yung itinakda ng ating Panginoon, mga kapatid. Napakasarap magnilay, ano po? Napakasarap gunitain. Na sa bawat araw, naroon po yung amazing si God. Kaiba siyang kumilos sa mga tao na nais magpakatupad sa Kanya, magpakaganap. Sapagat sa bawat araw po, doon ko po nadarama na habang nakaupo nga ako, parang nais ko makita. Napakalaki pa ng utang ko sa'yo. Amen? Napakalaki pa. Subalit kung naging tao ka lang, hindi na ako makakabayad. Sapagkat kung sisingilin mo ako materially, wala akong babayad sa'yo. Subalit sa kaparaan ng ganito, unti-unti Ama, nakapagbabalik sa'yo, unti-unti Ama, nakababayad sa'yo, subalit, bukod pa roon, may bonus pa si Ama. Kapag ibinigay mo yung best para sa Kanya, mayroon ka pang tirahan sa Kanyang kaharian. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, ito po yung pangarapin natin, ano po? Ito po, sapagkat alam ko po na, sabi nga, pagbabalik loob sa Diyos, pagbabalik ng pananampalataya, ito lang po yung makapagliligtas sa ating lahat. At wala nang iba. Kagaya po sa iba yung dagat, lalo na sa part ng Saudi, ngayon ay kasama na sila sa gera ng Yemen, yung Riyadh, yung Saudi na yan, at Yemen. So nag-umpisa na po sila, hindi na Amerika ang sa mga kapatid, bakit nga ba kailangan maganap? Ano po? Bakit kailangan maganap? At marami pang madadamay. Kaya, sa panahon po ngayon, na ipinamumulat ng Ama, na ito yung kayang gawin, wala tayong dapat pang hawakan, kundi ang magagawa ng Diyos at hindi ang magagawa ng ating sarili. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, inaanyaya po kayo, kahit karampot na oras, ibigay natin sa Diyos. Kahit karampot lang. Kung tayo po ay nagpupuyat, ito po yung panawagan, ano po? Para magpuyat tayo, mangon tayo, para makipagnig sa Diyos. Sapagkat, kapag maaga pa, kami gumagamit ng signal, mahina ang wifi. Amen? So, sa oras, kami ng tulog, doon ka makipagniig at buksan ang sigurado, malakas ang signal. Amen? Malakas ang signal. Yung mga oras na bandang 1:00 hanggang 3:00, kahit imulat nyo ang inyong mga mata, mararamdaman nyo ang presensya ng Diyos sapagkat napakatahimik ng oras na yan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po isang paanyaya ng ating Panginoon na ibang nararamdaman. Ito po yung kailangan gawin at kamtin nating lahat. Nasabi nga, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, sobrang napakalaking yaman ang ipinagkaloob po niya sa aming lahat, sa ating lahat, lalo na sa akin. Hindi yamang material, kundi yamang espiritual na pinagbuti po niyang ipundasyon sa bawat isa, lalo sa mga alagad at sa mga tagasunod, sa mga kaps. At yung yaman na yan, na ipinundasyon bilang espiritu sa kalooban ng bawat isa, ay isang yaman din pong material na kapag tinupad at sinunod mo ang alituntunin ng Diyos, kaalinsabay na po yun yung kailangan mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, paano sasambitin na ang dagawain ito'y walang pakinabang? Andito lahat ng pakinabang. Amen? Andito lahat. Kaya mga kapatid, nawa po, maramdaman niyo po sa oras na ito ang aking nararamdaman na gusto ko pong ipaabot at ilapat sa puso niyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, tayo ay patuloy na pinangangalagaan ng Diyos. At yan ay isang tunay na patunay na ang Diyos ay hindi nawawala sa bawat isa sapagkat may isang Apo Kunching na sa bawat araw ay lumilingap sa atin sa dahong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun.
hinahamon ko po kayo, hindi para makipag-away, kundi lumisan po kayo at humanap pa kayo sa iba't ibang lugar na tutunguhan nyo kung maaapuhap kayo. Hindi ko po yun sinasabi sa inyo na ipinagmamalaki bilang Apo Kunching, bilang tao, kundi ang gumagamit sa kanyang katauhan kung gaano kabuti na sa bawat araw ay umaapuhap sa bawat isa upang ipadama na, eto ako anak, mahal kita, damhin mo ako, naririto ako, ilapat mo sa akin ang puso mo at mararamdaman mo kung gaano kabuti ako. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, pagtutungo naman kayo sa iba, pipila ka pa. At pagdating doon, hindi ka pa basta makakalapit, may kakausapin ka pa. Ito po ay isang karanasan na ipinabahagi ko sa inyo. Subalit sa dahong ito, hindi ko po tinuran sa inyo na dumito kayo. Subalit gamitin niyo po ang puso niyo, tunay na pandama, huwag hanapin kung ano nakikita ng mata niyo. Dapat yung makamtan, kundi pandaman ang puso niyo at wala na kayong hahanapin pang iba. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, masarap pong magpahayag, pero hindi ko po kayo tinuturuan. Kaya ko po ibinibigay yung ganitong damdamin sapagkat ito po yung pinadadama ng Diyos sa akin. Pinadadama ng Diyos sa akin sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na sa dakong ito. Sabi ko nga sa tuwina, sa mga kapatid ko, pag nag-uusap kami, kilala ko ang tinanggap ko, kilala ko ang pinaglilingkuran ko, nagpakilala sa akin yung pinaglilingkuran ko. At sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, ano man sabihin ng tao sa dakong ito, walang makapipigil sa lahat ng tumanggap sa Diyos sa dakong ito kung totoong tinanggap nga ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nawa po, sapagkat sabi nga ng Ama, siya ang tamang timbangan, siya ang tamang kahatulan, siya ang magbibigay kaparusahan sa mga taong sutil at ayaw magbago. Subalit sa dakong ito, lahat tayo nililingap, nagpapadama ang Diyos, inilalapat ang ating mga puso at may nakaugnay ang Espiritu. Kaya hindi mo masasabi na hindi pwedeng mailapat yung sayo dahil wala ka. Wala po. Wala pang usapin kung ano ang kalagayan mo sa buhay, sa dakong ito. Kundi patuloy na inilalapat ng Ama, gaano man ang pinagmulan mo, ano man ang taglay mo, mangmang ka man, wala ka mang alam, basta sa dakong ito, walang pinag-uusapan kung anong antas ng buhay mo, kundi inilalapat kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, panahon na naman po ng pagtitika, sana po ma-account natin, ma-count natin. Nakabayad na ba ako sa Diyos? Ano na ba ang naibalik ko sa Diyos? Sa kabila ng mga pagpapalang ito na aking tinatamasa. Nakinabang na ba sa akin ng Diyos? Sa kabila ng mga pagpapalang ito na ibinigay niya sa akin? Alam niyo po, kapag ito po ang nanamnamin niyo po sa puso niyo, sasagot ang Diyos. At kapag narinig niyo, hindi pa anak at malaki pa ang kulang. Hanapin mo yung best para yun mapunuan. At mararamdaman mo kung paano siyang magbalik sa'yo, sa iyong kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sapat na po ang kapahayagan na pinadama ng Panginoon na sa dakong ito, sabi ko nga parang kailan lang, ang bilis ng panahon, at lalong pabibilisan pa ng Diyos sapagkat sa mga kaganapan na hindi na mamalayan. At sa dakong ito, tunay nga po na hahanap-hanapin mo ang presensya ng Diyos. Na sa bawat araw, walang kulang, walang labis, kundi pantay at angkop sa ating panlasa, ang kanyang inihahayag. Ganun kadakila ang Ama, sapagkat hindi nga siya magbibigay ng labis kung hindi maangkop sa atin, sapagkat magkakasala tayo. Amen? Subalit kung paano niya inaangkop sa bawat araw ang bawat niyang pahayag, sa bawat araw sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, yun ang patunay ng Diyos na alam niya kung ano yung ating panlasa, alam niya kung ano yung ating pandama, at alam niya na walang masasayang sa bawat pahayag niya sapagkat matatanggap ng bawat isa. Buhay po bang Diyos? Ang tanong, sa pagtanggap ba natin? Sa pagbibigay ba natin ang paglapat ng puso natin sa Diyos? Ilang araw naman kaya ito? Amen po ba yun? Nawa po, huwag niyo nang wakasan. Huwag niyo nang wakasan. Araw-araw madaraman niyo po ang pagmamahal ng Diyos. Kaya sa bawat araw, habang ninanamnam, tao rin po kami, nahihirapan, napapagal. Subalit hindi nga mabibilang ang pagal na katawan kapag nadarama mo na may Diyos na sanananahan sa iyong kalooban. Hindi mo mabibilang ang ilumbay sapagkat may Diyos na umaaliw sa iyong kaisipan. At lalong hindi mo mabibilang ang wala sa iyo
sapagat may Diyos na nagpupuno sa iba't ibang paraan na ikaw ay masyasyahan. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ang kahalagahan po ng paghahandog sa dakong ito ay lalong higit na mapahalagahan ng mga tumatanggap. Amen? Naalala ko po ang tinura ng mahal na apo. Walang mawawala sa akin kung hindi nyo tatanggapin. Subalit ang pinanghihinayangan ng Ama, kanino pa siya magbababa para muling ihayag sa tao ang kanyang mga salita. Yun po ang katakutan ninyo. Kaya bawat araw, kapag naghahayag ang banal na Espiritu, sambatin nyo po kagad at ilapat sa puso nyo. Sapagkat wala na pang gagamitin pa na isa pang apo kunching para magsabi sa bawat isa na ito yung gagawin nyo. Sapagkat ang ating Panginoon ay totoo, ang ating Panginoon ay hindi drawing, ang ating Panginoon ay hindi haka-haka lang. Ang ating Panginoon ay hindi panaginip lang. Siya'y totoo, hindi man natin mahawakan, hindi man natin makita, subalit kumakatok sa puso ng bawat isa upang patuloy na ibigay ang kanyang tunay na pundasyon upang sa bawat araw ay makalaban tayo sa hamon ng buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po Ama, salamat sa iyo, salamat sa pagbibigay daan ng kapahayagang ito, at sa dadarama po namin bawat araw na pananabik sa kanyang mga aral ay isang sandata upang manatiling matibay, manatiling matatag, manatiling sumasamba at nanampalataya sa kanyang pangalan, at walang sino mang makahadlang anuman ang kaganapan, kundi tanging siya lamang ang magbibigay daan upang ang lahat may tagumpay. Muli, magandang gabi po at umaga sa gabing ito. Maraming salamat po, Mami, sa inyong mga ipinahayag. Higit po sa magandang pagninilay na binigay po sa atin ng aming Mother of the House, lalo na po ngayong panahon ng Kwaresma. Amen po ba? Okay po, marami pong salamat sa mga kapatid nating nagbahagi sa gabing ito at sa nag-alay po ng awit para sa ating lahat at sa ating Panginoon. Inaaniyahan na po ang lahat na magsitayo. Maghawak-hawak po tayo ng kamay at ating pong awitin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon.